So yan, welcome back to this channel, The Big Change PH. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa video na to ay yung aking naging journey sa pag-take ng Civil Service Examination. Ano nga ba ang Civil Service Examination? Ang Civil Service Examination ay merong dalawang categories. It is professional and sub-professional. And this is the examination na kailangan mong ipasa if you would like to work in the government. So, naging part yon ng aking naging goal ko na during that time ng pandemic, no, nagkaroon ako ng motivation na mag-take ng Civil Service Examination. So, at this video, tapusin mo lang to, malalaman mo kung paano ang tama at maayos na pag-a-apply, and magbibigay din ako ng tips para makapasa. Ano yung mga ginawa ko para makapasa ng civil service. First taker po ako, first time taker ako, and nakapasa naman tayo above the required percentage. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. So kung makikita natin, ang title nito is Paano Maayos ng Tama ang Application ng Civil Service Examination. Kailangan natin kasi na tama yung way ng ating pag-aasikaso ng documents, ng preparation para sa civil service. Marami nagtitake ng civil service. The whole Philippines, the whole country, more than 10,000, especially nung time ko, yung batch ko nag-take ako is pandemic, parang mga latter part ng pandemic time. And first time ulit na nagbukas ang Civil Service Examination. That was August, no? So, usually 2 beses lang kasi nagbibigay ng exam o nag-o-open ng exam ng Civil Service in 1 year. So, during that time, for 2 years, I think, during the pandemic, walang Civil Service Examination na naganap. So, yung time na nag-exam ako, doon ang first, no, after the pandemic, kaya sobrang dami talaga. So ang experience ko sa pag-a-apply para makakuha ng slots, no, kasi kailangan mo kasi makakuha ng slots para sa examination. So I am located in Batangas. So during that time na nag-announce ang civil service ng application for examination, so nagpunta ako, napakaaga namin doon. Kasama ko yung mga kaibigan ko sa Capitol, and we just found out na parang puno na kasi sobrang haba ng pila. Parang 3 o'clock pa lang or a night before may mga nakapila na. So, more than thousands, no? Marami talaga. As in talagang haba-haba ng pila, and hindi na namin din alam kung may certain number of merong certain number of examinees lang kasi ang tatanggapin. I think that's 1,500 in one province. So, feeling ko, dahil sa haba ng pila, hindi na ako makakahabol. So, I made a search for other schedule. The next available was Romblon and then Lucena City. So, in Lucena naman, iba ang naging process. Hindi mo kailangan pumunta. All you have to do is to wait for the online Google form na mag-open siya, and then from there, doon ka makakakuha ng slots. Kung nabigyan ka ng slots, ibig sabihin, nakapasok ka sa Google form. So, ano ang nangyari sa akin? Hindi ako nakakuha sa Batangas. So, ngayon, nag-try ako na i-wait ko ng at least 1 week pa, pero online application sa Lucena. So I think I remember inabangan ko talaga yon ng madaling araw or umagang-umaga. Nagising agad ako, gumising talaga ako para lang, kasi alam ko naka-post doon sa Lucena is like 8 o'clock mag-open yung Google form. Okay? So yon, nakapag-register tayo, nakapasok tayo actually ng 8:21 ng umaga. And then later on by 8:23 or 24, close na agad siya. Puno na yung 1,500. So ganun kahirap kumuha ng schedule.
sa civil service. So, I was able to get the confirmation na nakakuha ko ng slot. So, after that, merong instruction to visit and bring all the necessary requirements doon sa sub-office sa Lucena City, and then yun, saka lang ako nakakuha at na-confirm ko yung schedule. So, ito yung papaano natin maayos ng tama ang application ng civil service examination. So, number 1, ito ang tatandaan natin. Ang civil service examination, yung pen and paper test, no? Ibig sabihin face-to-face ito, hindi ito yung computer. Okay? So, ito ay actual ka na magte-test. Pen and paper test. Okay? So, August 11, 2024. Ang dates of application is 1 month, starting May 13 to June 13, 2024. And the date of release will be October 20. So, within that application date, okay, sasabihan ko na kayo ha, sa application date na May 13 to June 13, huwag ka na magpatumping-tupik dyan. Bakit? Sa May 13 pa lang, mapupuno na yan. Okay? Huwag mong sabihin, ay hindi, mahaba pa naman, 1 month pa naman eh. Sa second day na lang ako, third day, no. You go early, maagang maaga, sa kung saan ka malapit na merong civil service application area sa inyong capital or dito sa main office, no? May 13 early in the morning kasi may limit lang po ang pwedeng mag-apply. At for sure, on the day 1, ubus na agad yan. Okay? So, yun lang. No, wag na tayong mag-isip. Baka kasi isipin nyo na, hindi, matagal pa naman. Hindi po. Kami, during that time, online lang yun ha. Tapos na in minutes. Okay? So, automatically yun, asahan mo na agad siya. Okay. So, ano nga ba ang qualification? Basic qualification natin, ikaw ay Filipino citizen at least 18 years old and of good moral character. Okay, has no criminal record, not been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. Okay? Bakit mahalaga na wala tayong criminal records or any record, no, or convicted tayo? Kasi later on, kapag nakapasa ka kasi, kaya nga tayo nag-a-apply na gusto natin mag-exam at pumasa sa civil service is because we wanted to become employee of the government. And hindi pinapayagan ng government na merong criminal records ang mag-aasikaso or magtatrabaho sa gobyerno. Okay? Kung ikaw naman ay military at hindi ka na-discharge, no? Or nagkaroon ng kaso, kasi hindi rin yan papayagan. And has not taken the same level of career service examination within 3 months. So kung ikaw ay nag-take na, bumaksak ka, and then meron ulit available, titingnan nila kung within 3 months ay doon ka nag-exam kasi hindi ka papayagan. You have to wait for another more months. Okay? So, pero ito ang lagi natin tatandaan. Ang civil service, regardless of your educational attainment, as long as you meet the qualification na nauna kong sinabi, pwede ka pong mag-apply for the examination. Okay. Number 1 na requirement natin is application form. Ang application form ay makukuha nyo lang yan sa civil service. Sa website ng civil service, pwede nating ma-download yan. Ang tawag yan ay CS form number 100 revised 2016. So, you have to accomplish that application form. Ang application form, naka-note doon kung ano ang kailangan. It should be ballpen na black and dapat capital letters ang pagsulat. Okay? So, madali lang naman yung form. Okay? So, kailangan nyo lang talaga na basahin mabuti. Okay? Kung ano ang hinihingi ng form na yan. Okay? Ngayon, part of that, the signature and the right thumb mark as per Civil Service Commission shall be left blank kasi doon po kayo actual na magsasign and magta-thumb mark doon sa harapan ng staff ng Civil Service kapag kayo ay pinapunta na halimbawa online. Ako kasi online eh. So nag-ano muna kami tapos may schedule kami para dalhin na yung mga requirements. So on the spot kapag
doon na pinaprocess. So, in the presence, no, of the Civil Service Commission representative. Okay? Doon kayo magsasign. Okay? Next, number 2 na kailangan dyan, ID picture. So, you need to have 4 pieces of ID photos printed on a highly quality photo paper. So, kung meron kayong mga photo studio sa SM or somewhere na malapit sa inyo, make sure na ito ay high quality photo paper. Hindi yung basta pinirint lang sa bahay. Okay? So, dapat high quality talaga. No? It is a passport size and always white background. No? And then, merong handwritten name sa baba na kailangan kasama pag pinicturan kayo with signature. No? Ito yon. Okay? So, ang size niyan ay passport size na 4.5 cm. Alam naman nila yan. Pag pumunta kayo doon, sabihin nyo lang for civil service. So, alam na nila kung anong size noon. Okay? And dapat taken within the last 3 months. Okay? So, make sure na walang eyeglass, wala ring colored contact lenses, or any accessories that may cover the facial feature. Okay? So, dapat clear na clear makikita ang left and right ears. Okay? So, pag nagpa-picture kayo, hindi pwedeng kita lang yung left ears tapos kabila hindi. Kailangan kita to. Okay? Kung walang problema sa inyong ears, no? Kung may problema naman sa inyong ears, talagang meron naman nakalagay doon. Okay? So, ganito po siya. So, pag pumunta kayo talaga doon sa malapit sa mga civil service offices at meron mga nag-offer ng services na ganyan, automatically, alam na nila ang gagawin. Pasusulatin ka ng pangalan and then papipirmahin ka and then isasama nila yon doon sa picture mo. Okay? So, basta wag lang kayong mag-self-print. Okay? You go to studio para tanggapin ng civil service na tama. Okay? Kasi pag mali yan, talagang hindi nila tatanggapin. Very particular sila in that particular picture. Okay? So, ngayon, kailangan yung magdala ng valid ID. Ito yung very important na kung ano yung pinakita mong valid ID during the application, kailangan yan din ang dadalhin mo during the exam. So, dapat ang valid ID na dala nyo is with a clear picture. Usually, driver's license, meron yung date of birth and signature. Pwede rin na passport, no? SSS ID. Basta yung inyong ID, kailangang lumabas ay nandun yung inyong date of birth, tapos merong portion na may signature. Okay? Kasi merong mga ID na walang signature. Okay? So, yon. Usually, kapag government issued ID naman, meron tayong signature. The PRC license, the driver's license, SSS, UMID, no? Postal ID. Okay? Ngayon, kung kayo ay hindi na, wala kayo talagang ID pero nagtatrabaho kayo sa barangay, so pwede naman kayo magpa-issue na sa barangay. Okay? So yan, nakalagay naman dyan passport, PRC license, SSS. Ayan. Okay? By the way, yung mga temporary ID, kailangan ay, kasi di ba ngayon wala pa, may iba mga temporary ID. Kailangan i-present nyo yung old ID nyo na talagang ID. Okay? OR alone is not allowed. Kaya wag na kayo magreklamo. Meron mga ganyan na dumarating, ay, ma'am, kailangan po yung ID natin. Hindi, may OR naman ako eh. Hindi. Kailangan ito talaga ay makita nila. Okay? So, ito ang tatandaan nyo kapag kayo nag-apply na ng mga documents na yan. Ang ID hindi pwedeng naka-cellphone. Photocopy of your ID, hingaan kayo niyan. I think 3, isa o 2, tapos naka-photocopy siya. And then, hindi pwedeng dumating kayo doon na naka-cellphone or papakita nyo lang. Hindi po pwedeng ganyan. Okay? So, kung may ID man kayo at hindi nakasulat dun sa mga required na listahan ng ID, so yun, magiging problema yun. Okay? Ngayon, kung talagang wala kang ID at nagkataon na expired na siya, dapat within the month, no? Within the month, okay? Or months of the year, of that year,
makikita doon na nag-expired na siya. Hindi pwedeng mga 30 years na expired. Okay? So, yan. Next, kung wala talaga, NSO, birth certificate, no? If the applicant's ID does not include his or her birth date, he must bring an authenticated birth certificate or NSO or PSA. Okay? Ang babayaran nyo lang talaga doon is 500 pesos. Okay? Wala na kayong ibang babayaran. Kapag may nanghingi pang ibang mas mataas sa 500 pesos, fixer na yan. Okay? 500 pesos lang. Okay? So, dalawa ang ating dalawang klase ng exam. Ito ay sa sub-professional and professional level. Kapag sub-pro, these are for undergrad na hindi pa, mga 2 years lang nag-aral. Pero kapag ikaw ay tapos na namang college, I better suggest that you take the professional level. Okay? Ang isa rin sa pinakamahalaga na tatandaan nyo kapag magte-take kayo ng exam is to know the coverage. Hindi basta tayo pumupunta doon na hindi tayo handa. So, ako, yun ang natutunan ko sa Team Laika, no? I'm promoting Team Laika. Kasi, ako dyan, supporter and follower ako ni Team Laika. Na, you have to know the coverage. Nababago-bago po yan. Okay? So, this time, as I search it, no, numerical ability, yung word problem, data interpretation, whether English or Tagalog or Filipino. Okay? Analytical ability, word association, analogy, no? Kailangan nyo talagang mag-ano dyan sa mga analogy na yan. Later on, siguro makapag-discuss ako ng mga samples. Pero I'm not good with giving reviews, no? But review ng pang ganong klase ng exam. Pero siguro makapagbigay lang tayo ng tips later on. Okay? Yan yung mga identifying assumption, conclusion, logic, data interpretation. Verbal ability, the grammar and correct usage, vocabulary, yung mga pangkaraniwang ginagamit nating vocabulary, paragraph organization, reading comprehension. Okay? So, yan yung sabi ko, if you are already graduate of 4-year course, you better take the professional exam. Total, ang difference lang naman niya ay 20 questions. 10 or 20 questions. Okay? So, eto naman, kapag sub-professional, nabawasan lang siya ng konti. Pero, sabi ko nga sa inyo, better you take the professional. Kasi, pag professional kasi automatic, kahit anong position in the government, yan ang una, no? Yung professional level 2. Okay? So, mga general, ito, ang general information, importante ito, okay, na kasi Philippine government ay magtatrabaho, so kailangan mag-aral tayo at least ng mga portion ng Philippine Constitution, Bill of Rights, no, Code of Conduct and Ethical Standards for public official and employees, peace and human rights issues and concept, environmental management, protection. Alam ko ang mga nung nag-exam kami, ang mga lumabas diyan is yung general information, ilang taon ang service or ang term ng president, ilang taon ang term ng vice president, ilang taon ang term ng senators, 'di ba? Ilang senators, alam ko natandaan ko may mga tanong na ilang total ng senators, kaya ilang years, mga terms na yan, no? However, okay, ito tatandaan nyo, meron kaming, alam na, ang na-explain sa amin that majority ng pag-aaralan natin, ayan, numerical ability, analytical ability, verbal ability. Kung makikita nyo yung result, no, ng isang pumasa, katulad ng result ko, these are divided by four boxes, no, yung result. Numerical, analytical, and English, no, plus general information. Among the three, it is 30%, no, 30%, 30%, 30%, and general information is 10%. So, kino-compute yan by kung ilan ang percentage mo per area. Okay? Doon lalabas yung total result. Okay? So, hindi siya yung divided by 4 na 25, 25, 25. Hindi. You need to pass 30% in numerical, in analytical, and English, ganon, and 10% in
general information. So, during that time, nakapasa naman tayo more than the minimum, no, na percentage. Okay? So, ito rin, kapag professional level, I think it's 170 items, no? And the exam will last for 3 hours and 10 minutes. And for sub-professional, 165 items in 2 hours and 40 minutes. So, 10 questions yan is about yourself, no? Alam ko about yourself, or 10 or 20 questions about yourself. Okay? So, yon. So, sabi ko nga, total 5 lang naman or 10 items ang difference. You take the professional level. Okay? And the passing rate is always 80%. Hindi, wala pang binabago ha. Wala pang pagbabago on the passing rate. Okay? So, but this time, this year, it should be 80%. So, you need at least 80%. So, dapat makapasa ka ng 10%. Kung hindi man 100% sa general information, at least maka 30, plus another 15, then 5%. So, pasok ka pa rin 80%. Okay? So, parang ganun. So, yun po ang about this particular topic. Okay? Ngayon naman, puntahan natin ang mga tips, no, to pass the civil exam, civil service exam. Okay? Number 1, study the coverage. So, sinabi ko nga kanina, hindi po lahat pare-pareho. Minsan may mga times na naiiba ang coverage. Okay? May mga times daw na konti lang ang Filipino, minsan mas marami English, minsan naman mas marami, alam mo yun, nung time namin, alam ko, marami siya talagang Filipino questions. Okay? So, you study the coverage. The aptitude test, the civil service examination covers a wide range of basic subjects from English, math, to general information. Okay? So, kung paano tayo makakapasa, number 1, study the coverage. Number 2, read up on the subjects. Do not necessarily have to read the books, no? Little by little, you are reading a portion, no? Sa English, sa Tagalog, o sa Filipino. Okay? Ang mahalaga dito, alam nyo nung nag-exam ako, yung nag-exam kasi ako, I'm also teaching online. So talagang sa palaran na. No? Hindi ko naman sinasabi na talagang nag-focus ako at nag-enroll ako sa examination, you know, area or agency. No? Hindi talaga ako nag-enroll ng any review center. And nagbabasa-basa lang ako, nag-join ako sa mga GC na may mga reviews paunti-unti, no? What I did was to just learn the process, not the actual answer. Okay? Kasi ako, I experienced during the exam, nakita ko yung same way ng questions but different ang mga numbers. So ngayon, nagkaroon ako ng idea how to solve it. Okay? Especially math and English, no? Kasi marami dyan, may mga questions dyan, fraction, diba? So, hindi naman talaga eksaktong yun yung number doon sa review paper mo and doon sa actual exam. Pero at least meron ka ng idea. So, ang mahalaga dito is you can recall, no? Kaya mong i-recall kung ano yung ni-review mo. Okay? Ang pagre-review kasi is yung mga lumabas kasing questions, the same din yan yung pinag-aralan natin nung tayo high school, ng college. However, kasi sa tagal na nating hindi yun na-encounter, so automatically, wala nang recall. So ngayon, all you have to do is to read lang ng konti and then para ma-recall mo lang. Ako, I usually read the whole question and even the way how it was solved. Siguro mga 10 times to 20 times. Paulit-ulit lang hanggang sa nag-stick na sa aking mind. Okay? So, vocabulary words won't be that complicated. Most are commonly used and found in the daily news article. So, basa-basa rin tayo ng mga newspaper, ng mga bali-balita in English, no? Word analogy, yun, mga ganitong example. Yesterday is to tomorrow, March is to. Diba?
April, no? So, yesterday is for tomorrow, Wednesday is to Thursday. Diba? Yung mga ganun. Then, grammar, review ng verb agreement, modifiers, conjunction, no? Katapos, pag-aralan nyo rin yung paragraph organizations. Okay? And reading comprehension. Ano ba ang idea? Ano ba ang main idea ng buong story? Kasi may mga babasahin ka dyan. Nangyari yan sa akin na talaga nag-focus ako dyan kasi hindi ako magaling, no? Sa Tagalog, can you imagine a story, a short story in English, a short story in Tagalog, and then there are questions that is based on those questions. So, yun, yung main idea, ano ba talaga? Kanino ba talaga? Sino ba talaga ang subject? 'Di ba? Ng pinag-uusapan ng story, 'di ba? So, yan. Okay? Sa math, remember, parenthesis, pagko-compute, 'di ba? Meron tayong MDAS ngayon, tandaan natin PMDAS, no? Parenthesis, exponent muna. Yung parenthesis muna ang isosolve, exponent sunod, tapos multiplication, division, addition, and subtraction. Okay? And then, usually, may mga, can you imagine, what is the 2,000%, no, of that, no? Medyo talagang, yun, mga square root, di ba? So, minsan, yung prime numbers or odd numbers, di ba? So, review lang. Review talaga. Huwag kang umasa sa swerte, ha? I'm telling you. Ako, umasa rin ako sa swerte. I mean, nabigyan naman ako ng swerte kasi pumasa naman agad ako. Pero do not follow that. Okay? Nagbabasa rin ako. Hindi nga lang talaga maraming beses. Konti lang. Pero nagbasa rin ako. Okay? And then, finding the best assumption and best conclusion question. Okay? So, yan. Don't worry because math test won't cover advanced math topics, no? So, pero mag-expect din kayo na merong algebra, some geometry, English topics cover, basic grammar, and English rules. Okay? So, yon, review lang ng review kasi we don't know exactly. Maraming pumapasa, pero of course, sa grupo namin na mamonitor namin, marami ring beses na hindi pumapasa. May mga times na 4 times na, 7, pero still, ang sabi nga namin, huwag titigil hanggat kaya mo mag-exam, sige lang, exam ng exam. Okay? So, kailangan mo talagang mag-review. Okay? Ito ang sinasabi ko. Number 2, do not rely on luck. Hindi lahat ay nadadaan sa swerte. Okay? So, walang tsambahan. Yes, ako nagtsamba na lang ako kasi nung time na yun, 3 hours, sobrang focus ako dun sa first part ng exam. Up to the point na parang 45 minutes na lang, hindi ko pa nako-cover yung math. Yung portion ng math. Tapos meron pang general information. So, ang ginawa ko, technique na lang talaga ako na sa math, minaalaala ko, sige, ito yung tama, sige, ito. Pero mostly, hinulaan ko lang. And the good thing is that, doon sa mga nakasama namin sa review or napapanood namin sa video, pag talagang wala ka, hindi mo talaga alam, magtiwala ka sa iyong, ang tawag dito, sa kung ano ang unang pumasok sa isipan mo. Magtiwala ka lang. Kung ano yung pagkakakita mo ng exam question, kung ano ang unang pumasok sa isip mo na answer, trust that. Okay? Kung talagang biglaan na talaga. Okay? And then, kaya nga kami, I recommend also you join those particular group, no? Si Team Laika, meron pang isa yun, nakalimutan ko. Pero, binibigyan nila ng way, nagtuturo sila ng way para matuto tayong mag-delimit or magtanggal ng sa tingin natin na hindi na. Kasi, bakit tayo natatagalan at hindi natin matatapos is because hindi natin ma-decide kasi ang daming choices. So, natuturo itong grupo na to na magagaling dyan sa mga review na yan na kung paano, ito, sa tingin mo ba ito? Hindi. No? Tanggalin na yan. Mag-focus ka na lang sa dalawa. Okay? Ngayon, sa tingin mo, kung hindi mo pa rin alam within that remaining 2, so automatically, pili ka na lang kung ano sa tingin mo ang the best answer. Okay? Lahat naman ng questions understandable. Yun nga lang may mga nakakalitong questions. No? Mako-confuse ka talaga. May hiwalay yung kung ano ba talaga yung main idea. No?
So kailangan mo talaga basahin pa ulit-ulit yung questions kung ano talaga ang hinihingi niya. Okay? Kasi ako, I experienced kasi nag-exam ako, may mga ganong questions na tricky questions. Okay? What else? Hindi natin sinasabi na mag-enroll tayo sa review center, but if you have the capacity, you have the time, and you have the money to pay for the review center, you better, no? Kasi mas magaling din sila, may mga technique kasi silang ginagawa during your review para mas madali mong maintindihan. Okay? And meron ding idea silang tinuturo kung paano mapabilis na ma-delimit yung choices, 'di ba? So, yun. If you have the capacity, ako kasi during that time, pandemic, wala rin akong source of income kundi yung teaching ko lang. So, hindi na ako, I think I inquire for like 5,000 yata. Online pa yun ha, na review. Pero sabi ko, wait lang, sayang naman yung 5,000. Wala akong ibang source of income. So, wag na lang. So, what I did was to buy, I bought a book, no? Na ngayon ay shinare ko na sa mga gusto. Hindi ko na alam kung nasaan yung book na yon, pero shinare ko na siya doon sa mga gustong mag-take ng exam. Okay? And one of my friends, former colleague, teacher, nakarating sa kanya, sabi niya, Sir Bong, nasa akin yung libro mo for a review for civil service and gagamitin ko to. So, yon, parang ganon. So, ako naman sabi ko, sige, good luck kasi nakabigay din yan sa akin ng swerte, no? Pero, of course, kung wala kang pera, so, aral, basa. Hindi mo kailangang i-memorize, no? You don't need to memorize. Ang labanan dyan is for you to recall. Kung ano yung naging review mo, i-recall mo siya para makita mo na, ay, ito yung way kung paano ma-solve, ito yung way kung lalo na yung mga John is 17 years old and Edna is 2 times older than John, while Rose is younger than Edna. So yun, mga ganun, Diyos ko po, pinag-aralan ko, sinusulat ko pa yun, no? Kasi turo sa amin during the review is i-actual mo siyang idudrohan mo, ito si Edna, ito si Rose, ito si ganyan. So yun, so nakakapagpatagal yun. Ngayon, ang masakit nito, pag hindi mo siya natapos, automatically pwede kang bumaksak. Okay? So yan, tandaan mo, kung malapit ka sa area ng examination, be familiar kung paano ang traffic, maaga, tapos dapat tama kung yung naka-assign para sa exam na yan. Kasi sa isang probinsya, i-assign ka dito sa school na to, yung isa sa school na yan, yung isa sa school na yan. So, dapat familiar ka doon sa area. Okay? Eat well, no? To think well. Kasi pag gutom ka talaga, ay sorry. Okay? Actually, parang pinayagan naman kami merong konting isang water. Parang ganun. And pagkain, I don't remember, pero parang during that time naman, kumain ka na, no? Kumain ka na sa labas habang naghihintay. No, kasi mag-start yan around 8 o'clock eh. So, nandun na ako during that time, mga 7 or 6:30. Nandun na kami, nakapila na kami, naghihintay na kami ng dating ng magiging officiating parang teacher, no? So, yun. Kumain na kami para at least makapag-process, no? Kasi pag wala kang laman ng tiyan mo talaga, mag-aano ka, mawawala, mabablanko ka lang. Okay? Eto, sabi ko sa inyo kanina, kung hindi kayo, ako kasi from Batangas, so I have to travel a night before, nagstay ako doon sa lugar ng kaibigan ko. Pero bago ako nakarating at pumunta doon sa bahay ng kaibigan ko sa Tayabas, ang una kong pinuntahan ay yung school kung saan ako naka-assign. At chinek ko talaga at tinanong ko, ito po ba itong school na to? Ito po bang address na to sa Quezon High School? Ito po ba yung Quezon High School? Kasi baka dalawang Quezon High School, hindi ko lang nakita. So, yun. So, talagang chinek ko yun. So, sabi ng kaibigan ko, puntahan mo muna yan para bukas alamin mo kung gano'ng katagal ang biyahe mo. Kasi from Tayabas pa ako eh. Medyo malayo-layo din ang Tayabas to Lucena. So, nakita ko naman yung Quezon High School, doon pala ako. So, yun, naging familiar ako doon. So, kung hindi ka familiar, dapat a day before
maging familiar ka na dun sa area. Especially kung may traffic yan or alam mo yun. And usually kasi naman linggo, no? So hindi kasi nung traffic. Pero linggo ba? Oo, linggo. Tapos yun, dapat maging familiar kayo. Bring all the requirements. Kung ano yung dinala mo at pinakita mo doon sa processing ng iyong papers, kailangan dalhin mo siya. Plus your ID. Yung sinabi ko kanina, kung ano yung ID na pinisend mo sa kanila at naka-Xerox, yun din dapat ang ID na meron ka. Plus, I think, another picture, no? Same version ng picture na sinabit mo sa kanila. And resibo na nagbayad ka ng 500. Okay? Hindi ka papayagan pag nakalimutan mo. So, automatically, you have to prepare all your documents ahead of time. Okay? So, valid ID with picture, application receipt, official receipt, no? Application receipt na yung application form na natanggap nila na yung original na application form. Okay? Dark lead pencil, dala ka ng pencil, sharpener kasi yun ang ginagamit, eraser, and or ballpen. Ballpen, kailangan yan kasi sa pangalan mo. Okay? And the notice of school assignment. Ito yung sinabi ko sa inyo, dapat nakalagay din doon na nabasa mo rin na ikaw, pangalan mo, with your number, application number, pangalan mo din, notice of school assignment. Para makita nila, dito nga siya, naka-assign. Okay? So, try your best to answer all your questions. Huwag kayong mabahala. Kung medyo mahirap, swerte na lang, no? Pili-pili kung ano talaga yung hindi mo alam ang sagot eh, no? Don't waste your time trying hard to find the best answer. Yun ang tatandaan nyo. Maraming nalilate at hindi nakokompleto ang questions kasi hindi nila tinatagalan nila, no, yung pagmimili. I mean, kung talagang hindi mo alam ang answer, go, pili ka na lang diyan. 'Di ba? And we don't know. Ako ganun din eh. Just pick a letter and go to the next question. Ngayon, kung ikaw ay hindi pa talaga sigurado, pwede mong balikan. Unahin mo yung madali, no? I think ako ang naging focus ko kasi during that time, I focus on mahirap na questions. Kaya medyo natagalan ako. Pero may iba naman diskarte, they focus on the general information kasi medyo madali siya, o yung mga Tagalog na questions, Tagalog na vocabulary, and then ang problema kasi nito, kapag marami kang pa-jump ka, baka makalimutan mo na meron ka palang blanco. So, it's sayang naman. So, ako, I tried continuously. May binabalikan lang ako, pero nagno-note ako na kailangan kong balikan ito. Okay? Ngayon, pag ikaw ay nagkaroon ng problema at may erasure, hindi mo kailangan i-erase. Lagyan mo lang ng X yung answer na mali. Saka mo mag-shade ka ulit ng susunod na sa tingin mo ay tamang answer. Okay? Allocate your time. Do not focus. Sabi ko nga sa inyo, divided yan into English, math, and analytical ability plus general information. Do not allocate more time in general information because it will only take you 10% of the total 100%. You focus on the 3 important parts. No allocate. Kung 2 hours yan or 3 hours, you divide into 45, 45, 45. Okay? Minutes. Dapat makapag-answer ka. Okay? Ngayon, magtira ka rin ng 45 minutes, no? Para balikan yung mga hindi ka sure, and another 10 minutes to double check. Kasi kapag meron ka na miss out, yon, mawawala or mababawasan ang chance mo sa tamang percentage o sa tamang sagot, and makakabawas yun sa percentage. Okay? So ito ang sinabi ko sa inyo, do not panic if you made a mistake. Kasi all you have to do is just place a cross or X, no? Or X, no? Ang shading niyan dapat within the line ng circle, nandun lang sa loob yung shade. Ngayon, pag nagkamali ka ng answer, pwede mo lang siyang i-cross out. Tapos, mag-shade ka ulit ng panibago. So, this is very important na baka erase ka ng erase, no? Mapunit yung papel, no? So, hindi rin ma-count. So, yan, ganun lang. May X, okay na yan. Okay?
relax, no? Marami kang makakasabay dyan na on the spot. Ako, to tell you honestly, the moment I wake up during that day of the exam, hindi na ako nag-review. Hindi na ako humawak ng paper or ng reviewer. Hindi na ako humawak. Nirelax ko na yung sarili ko. Bahala na kung ano ang dumating na questions. And then, do not pressure yourself. Okay? Just be relaxed, prepared. Ang importante, dala mo ang requirements mo. Kasi kapag naiwanan mo isa nyo, lalo na ako, from Taal pa ako naiwanan ko pa, hindi na makaka-take, no? Balik pa ulit, ang daming ulit. Okay? Sayang opportunity. So, make sure relax. From the moment na gumising ka, nakasmile ka, tapos relax ka, alam mo na itong mga papeles mo, ulitin mo ulit, baka may nakalimutan, a night before, ilagay doon yung mga requirements, no? Kasi mahirap maghanap ng slot. Okay? So, just be relaxed, no? Ngayon, if time comes na hindi ka pumasa, ay, yun, pwede ka ulit retake. Don't worry, no? May talagang right time for you. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, yung nanay ng kaibigan ko na kakilala rin naman namin from Tayaba, sabi niya, pagkatapos ko mag-exam, sabi niya, mahirap, madali. Sabi ko, mahirap. Mahirap siya. Which is actually mahirap talaga. Sabi niya, yan, tama yan. Kasi lahat na nagsasabi ng mahirap at naramdaman nilang mahirap, papasayan. So sabi ko, sige, sana nga po. Okay? Huwag daw tayong magsabi na hindi, madali lang naman yung mga exam na yan. Ang dali-dali nga eh. No? We don't know exactly kung tama ang sagot mo. So ako, naging honest naman ako, talagang mahirap. Kasi English pa, sabi ko nga sa'yo, palad na akong matapos yung oras na hindi ko tapos kasi nag-focus ako doon sa mga questions, talagang finokus ko. Mali pala yun. Pero of course, nahabol ko naman. So yun, nakapasa tayo. Okay? So relax, don't pressure. Basta ang mahalaga, ako, ganyan na talagang ginawa ko. I left all the reviewers sa bahay o sa sasakyan ko, sa bahay ng kaibigan ko, para wala na akong iba. So kung meron mang nasa tabi ko during that time ng araw ng examination na nagre-review, umaalis ako. Kasi ayaw ko ma-pressure yung sarili ko. Okay? So umaalis ako, bahala na. Meron din naman kasi nagre-review pa talaga, hawak pa rin yung mga reviewer, ganyan-ganyan. Ako, I move away from them and then I just relax, wait for the time na dumating. Tapos hinanap ko na doon na ako agad pumesto sa malapit sa room kung saan ako naka-assign. Kasi nakikita naman kung saan merong mga label. Tapos, I talk to them dun sa mga nakilala ko that time. Pero, relax lang. Wala nang mga review. Oy, anong sagot dito? Walang ganun. So, during that time, okay? And then, don't give up. Okay? Pray. Yan ang mahalaga. Mag-pray tayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, from Batangas, bago ako pumunta, nag-pray talaga ako sa lahat ng madadaanan kong simbahan. Tapos, may novena pa ako niyan. Tapos, right after the exam, nag-pray pa rin ako. Kasi doon sa tapat ng school, sa Quezon High School, merong simbahan doon. So, I prayed before the exam and after the exam, I say thank to the Lord for guiding me. And then yun, don't forget to say thank you. Whether pumasa ka man or hindi, thank you pa rin, di ba? And then, try your best luck again. The next time, wag ka mawawala ng pag-asa. Okay? So, I would like to make another video regarding kung ano yung mga, but hindi ako magaling sa review, but this is the time lang na binigay ko para at least, kasi meron tayong mga kasamahan. Ngayon, ako po ay government employee na sa isang city hall dito sa NCR and permanent status. No, ang tawag natin ay permanent status kapag tayo ay civil service with plantilla, no, civil service item, plantilla. Ang tawag sa atin ay permanent status. So, I'm so lucky and thankful kasi tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa government, no? So, but still, meron tayong mga kasamahan, meron ka akong kasamahan sa office na until now hindi pa rin nakakapasa. Kaya ginawa ko tong video na to para at least magkaroon din ng chance, no, na makapagbigay ako ng tip
kung papaano talaga mag-prepare. And actually, meron kaming gagawin na project to help those colleagues namin na hindi pa rin makapasa, na matagal na rin nag-exam pero hindi makapasa. So, yun. Kaya ginawa ko po itong video na to. So, maglalagay din ako ng mga link dyan sa description para doon sa aking grupo, sa Team Laika and Team Leona. No, I forgot pero i-search ko para at least maging member din kayo at maka-follow din kayo sa kanila para at least matulungan din tayo at makapag-prepare doon sa exam ng civil service, no? So kung nakakuha kayo ng slot para sa exam na to, gawin na natin lahat ng magagawa natin para pumasa. Okay? Kasi po mahalaga na ako, hindi ko naman talaga pinangarap na dati na magtrabaho sa government. But during the pandemic, I realized na iba rin ang government, na wala namang nagsasaradong government, no? Unless na lang kung may war, pero kung wala naman at tahimik naman ang bansa natin, the government will continue giving services to the people, and they need people, no? Lalo na yan. I read an article saying that President Bongbong Marcos has already parang hinuhold muna niya magbigay ng JO kasi ang gusto niya yung mga empleyado ay permanent status. Ibig sabihin, civil service passer, may plantilla, and they get all the benefits na binibigay ng government. Okay? Kasi ang JO kasi is parang contractual, hindi siya fully, no? Ako dati kasi JO din ako, no, contractual. So nagtatrabaho ako sa isang city hall, pero hindi ako kasi wala pa nga akong civil service. So that time, sabi ng kaibigan ko, kailangan mo makapasa sa civil service para makakuha ka ng permanent positions na siyang kakailanganin, no, para sa any position in the government. So kaya yon nag-apply ako at I tried my best na makapasa sa civil service. So ngayon, I'm working na sa government, and this is my mission is to help others na para dun sa mga gusto. Kasi ako, at my age, kaya pa naman in 15 years, no? Kasi 15 years at least makapag-serve tayo sa government para at least ma-assure natin yung ating tinatawag na pension, 'di ba? Yung maka-earn tayo ng leave credits, no? Pero para sa mga kabataan, no, na mga kaka-graduate lang, better kung hindi kayo graduate ng cum laude, summa cum laude, or laude, award, honor, kasi sila automatic pwede nilang i-process na maging eligible sila. Ngayon kung katulad ko, ako'y graduate ng tourism and then business ad, wala akong, although teacher ako, pero I am a professional subject teacher, so hindi nire-require sa amin ang license, no? Yung licensure exam for teachers, yung LET. So ako, hindi ako nag-take ng LET. So wala ako talagang eligibility. Ngayon, kung kayo naman ay a board passer, yeah, you can actually go directly apply to government offices. Okay? Kung kay engineer, board passer, lawyer, basta any board exam, no, passer, or nakagraduate kayo with honor, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, so automatically pwede kayong mabigyan ng eligibility. But in my case, wala akong eligibility, so I have to take the civil service exam. So sa mga bata, mga kabataan, you still have time. If you can pass the exam and then work in the government for 15 years, 20 years, and then go and work outside, still you can get benefits from the government kasi nag-serve ka sa government. Yung kaibigan ko nga nag-retire na siya ngayon kasi naka 15 years na siya sa pagiging police. So meron na rin siyang pension every month, and then he's living his life now. Pero ako kasi iba ang naging journey ko, na ako ay naging private worker, no, sa private company, kung saan ako nakarating na kumpanya. And then ngayon lang ako nag-decide, no, inabol ko talaga based on my age, no, na still I can get it for 15 years kasi para at least may pension ako pagtanda ko, 'di ba? So 'yun.
So may kanya-kanya man tayong version ng stories, may kanya-kanya man tayong version ng stories, pero ang sinasabi ko lang is for you to have the chance na makapasa sa civil service. Kung wala kayong eligibility, hindi naman kayo mag-exam ng licensure for teacher, ng engineering, or ng maging engineer. So at least meron kayong civil service. Okay? So yan lang muna. Maraming salamat. And pag may pagkakataon pa, mag-upload ulit ako ng new content regarding this topic, lalo na pag malapit na ang civil service examination. Okay? Maraming salamat. Don't forget to share, like, and subscribe in my channel, The Big Change PH. Maraming salamat.